Isang linggo na ang paghahanap nila kay Pamela. Pero kahit saang bahagi ng kamay nila ay wala silang Pamela na natagpuan. Subalit hindi napapagod si Carlos na maghanap. Kailangan niyang makita ang kanyang mag-ina. Tuluyan na siyang masisiraan kapag inabot pa siya ng buwan at hindi pa rin ito makita ang dalaga. May iba pa bang ideya, kuya? Humugot siya ng hininga saka umiling. Nakapangalumbaba ang binata sa kaharap na mesa kung saan hawak niya ang larawan nila ni Pamela. Naging abala ang isip niya sa maaaring kinaroroonan ng dalaga. Hala din sa Villa Socorro. Kung ganun, nasan siya? San kaya nagpunta yun? Wika ni Adrian. Katahimikan ang namayani sa magkapatid na kapwa nag-iisip. Mula sa pangangalumbaba ay marahas na tumayo si Carlos. Alam ko na. Exaggerated na wika niya. Kasabay niyo na yung malakas na paghampas niya sa balikat ni Adrian. Bakit hindi ko yun kaagad naisip, Dre? Bahagya niyang pinisilang balikat ng kapatid. Sincere siyang nagsalita na para bang nawala bigla ang tinik sa kanyang lalamunan. Nakahinga siya sa wakas ng maluwang. Dre, kayo na ni Diana ang bahala sa iba pang mga kagamitan para sa kasal. Malawak ang ngiting inilapag ni Pamela ang isang malaking tray na naglalaman ng iba't ibang putahing Pilipino. Subalit ang mas ikinatutuwa niya ay dahil mga banyaga ang tumangkilik niyon. Enjoy your meal, ma'am, sir. Magalang na wika niya. Hanggang sa tumalikod na siya ay hindi pa rin nawawala ang mga ngiting nakaplaster sa mga labi niya. Para ipakitang hindi lang magagandang views meron ng Lake Cebu, kundi naroroon na rin ang professionalism at hospitality ng mga staff. Thank you, tugon ng isa sa mga sumunod niyang pinagsilbihan. Marahang pagtango naman ang ginawa ng iba na naroroon na sinuklian din ng dalaga ng bahagyang pagyuko na nagpapahiwatig rin ng pasasalamat. Sapat na ang lagay na meron siya sa Punta Isla. Idagdag pang kapiling niya ang anak na kukumpleto sa buhay niya. Bukod sa may trabaho at simpleng pamumuhay, unti-unti na rin niyang napapakibagayan ang sakit na nararamdaman niya dahil yun ang unang-una na kailangan niyang gawin. Masaya na siya sa ganoon, malayo sa kabihasnan at maingay na lungsod at sa lalaking nagturo sa kanya kung paano magmahal at masaktan. But it was a great lesson to her. Natuto siyang bumangon at tumayo sa sariling mga paa. Napabuga siya ng hangin nang sumagi sa isip niya si Carlos. Kamusta na kaya ito? Nasa na kaya ito? Kadalasan nahuhuli niya ang sariling nakamasid lang sa kawalan. At katulad ng mga nagdaang araw nang malayo siya mula sa binata, ay tila naging kulang ang kanyang araw. Pero kailangan niyang tanggapin sa sarili na ang binata ay bahagi na lamang ng kanyang pagkakamali sa buhay. Pagkakamali nga ba iyon? Wala siyang dapat sisihin. Normal lang na nasasaktan kapag nagmahal ka. Bumalik siya sa komedor nang makasalubong ang isa sa mga katrabaho at kaibigan niya. Nagmamadali ito. Pam, ikaw nang maghatid nito pwede? Sasagutin ko lang ang tawag ko at kanina papabalik-balik sa pagtunugtong telepono ko. Pakiusap nito habang hawak sa magkabilang palad ang dalawang tray. Nagulat pa siya nang biglaan nitong tinawag ang pangalan niya. Maagap niyang kinuha ang isang tray, kasunod ng isa pa. Dahan-dahan, Pam, paalala nito. Saang table ba to? Usisa ni Pamela sa kaibigan. Ngumuso lang ang huli sa pinakadulong bahagi ng cottage. O siya, sige. Salamat, Pam. Saka pasensya ka na rin. Sigurado akong si inay na naman ang tumatawag. Itinaas ng dalagang magkabilang kilay at ngumiti. Sana gumaling na ang inay mo. Wika niya. Sana. Maikling tugon ni Teyang. Na baka saan niyo ang pag-aalala. Nakaramdam din si Pamela ng awa dito. Bukod sa ito nang naging padre de pamilya ay may sakit pa ang ina nito na siyang katuwang niya sa pagtataguyod sa 5 pa niyang nakababatang kapatid. At sigurado ang dalaga na hindi sapat ang kinikita ng kaibigan para tustusan ang pangangailangan ng pamilya. Bakit kasi minsan karamihan sa mga lalaki nagiging iresponsable kapag nagkakaroon na ng mga supling? Kadalasan na rin na nagaganap sa kasalukuyan ang pagkakaroon ng anak na walang ama. Sino ba naman ang dapat sisihin kung ang tao ay may kanya-kanyang dahilan para sa pagkakawatak-watak at pagkasira ng pamilya? Ang masakit pa nito, ang ama ni Thea nga nang iwan sa kanila para sumama sa ibang babae. Napailing si Pamela. Life was so unfair sometimes. Kung sino pa kasi itong naghihikahos, sila pa yung mahilig mga liwa. Hindi nga niya namalaya na nasa harap na pala siya ng cottage. Ipinilig niya ng bahagya ang ulo, saka mabagal ang mga hakbang papasok. Sa dulong bahagi ng bench ay nakatayo doon ang isang matikas na lalaki.
wearing a black plain t-shirt na tinernohan ng kulay abong short. Pamilyar ang lalaki, pero imposible ang iniisip niya. Tumikhim siya. Kasabay niyo na yung paglapag niya na rin ng mga dala na hindi man lang naghatid ng pagkaapekto sa customer. Ito na po yung order niyo, sir. Wika niya pagkatapos ilapag ang 2 tray. Maligayang pagdating po sa Punta Isla. Ani ang muli sa hindi pa rin humaharap na lalaki. Nakatuon ang paningin nito sa tubig, kaya hindi na ito muling inabala ni Pamela. Pero bakit ibang pakiramdam niya habang nakatingin sa lalaki? Para kasi itong si Carlos. Ipinilig niya ang ulo. Imposible. Mabilis siyang tumalikod. Kung ano-ano na naman ang tumatakbo sa isipan niya. Papalabas na siya nang maramdaman niya ang malakas na paghablot ng kanyang braso. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat ng lingunin ito. Masaya ka na ba? Malinaw. Dinig na dinig niya yon. Bumagal ang pagtibok ng puso niya. Ang bawat himaymay niya'y tila ng hina. Nanginginig ang dulo ng kanyang labi. Hindi siya nagkamali. Carlos? Tutol ang utak niya dahil ang totoo'y hindi siya makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Pero nasa realidad siya at hindi nag-iilusyon lang. Walang ibang tao sa harapan niya maliban kay Carlos na gusto niyang layuan at takasan. At ngayon hindi lang pagkabigla ang rumihistro sa anyo niya. Natitiyak niyang nagkulay hinog na kamatis na rin ang mukha niya dahil sa tensyon. Ganoon siya madalas, kahit na kinikilig o kahit na nagagalit. Nauunang mamulang tungki ng kanyang ilong. Marahan at mabagal ang ginawa niyang pagbawi sa braso niya. Pero mas humigpit ang pagkakahawak dito ng lalaki. Napigil niyang magprotesta sana dahil sa matigas na anyo nito. Na kung siguro'y jablo lang ito ay baka kanina pa siya nito nilamon. Tuloy pakiramdam niya'y puno ito ng galit na dapat na siya ang nakakaramdam niyon para dito. Kabaligtaran ngayon gayong ito pang may kasalanan sa kanya. At para bang kulang ang apology para mahimasmasan ito. Pero mas lalong hindi sa kanya manggagaling ang salitang yon. Why are you here? Tanong niya, kabado. Pero ipinakita niyang kalmado siya. Naisip niyang huli na kaya nilang pagsasama ng anak. Paano kung nagpunta ito doon para ayusin ang pamilya nila? Pero paano rin kung babawiin at kukunin na nito ng tuluyan mula sa kanyang anak nila? Hindi. Hanggang ngayon ba naman ay iyon pa rin ang iisipin niya? Maraming what ifs ang sumasabog ngayon sa isipan niya. Sa halip na sagutin siya nito sa katanungan niya kanina, ay tanong din ang naging sagot nito sa kanya. Ito ba ang gusto mo? Paano mo nagagawa sa akin ng ganito? Masaya ka ba na halos mabaliw ako sa kahahanap sa inyo? Gusto na niyang maplatter sa sinasabi ni Carlos. Pero hindi na siya sigurado sa ngayon. Alin? Maikiling sagot niya. Nagkibit balikat siya na kunway wala siyang alam sa sinasabi nito. Sumagot ka. Hiyaw nitong nagpapitlag sa kanya. Lumarawan ng mga maliliit na ugat sa noon ni Carlos. Galit nga ito. Halos mabuwal siya sa kinatatayuan. Pero pinigil niyang huwag matinag. Sa kabila ng malakas na impact sa kanya ng sakit. Aaminin niyang gusto niyang umiyak. Pero kapag ginawa niya yon, posibleng aaluin lamang siya ni Carlos at maaawa lang ito sa kanya. Pagkatapos ay magkakaroon na naman ng tendency na lolokohin siya nito sa pamamagitan ng lambing at kalinga nito na gustong-gusto niya. Kahit idaan pa nito sa pagkukunwari lang. Bakit ka pa sumunod dito? Patay mali siya niyang tanong. Napatiimbagang ang binata. Hindi kita sinusundan. Susunduin na kita. Masaya na kami dito. Bakit mo ko iniwan? Bakit mo inilayo sa akin ang anak ko? She was right. Ang bata lang naman talaga ang mahalaga para dito. Paano naman siya? Pinilit niyang hilahin ang braso. Hindi niya na rin kaya pang pigilin ang emosyon. Napalakas din ang tinig niya. Wala kang anak, kaya umalis ka na. Dahil hindi ka namin kailangan. Hindi mo maaaring ipagdamot sa akin ang anak ko. Kahit kailan ba selfish ka pa rin? She nodded. Oo. Napakamakasarili ko, sang-ayon niya. Kaya sana huwag ka na ulit magpapakita pa sa akin. Pagkasabi niyon ay saka siya tumalikod. Pero bago pa man siya tuluyang nakatapak sa unang baitang ng hagdan, ay mas mabilis ang naging kilos ni Carlos. Binuhat siya nito. Kung hindi kita makukuha sa maayos na paraan, pues, sapilitan kitang ibabalik sa poder ko. At huwag mo nang planuhin pa kung paano mo uli ako matatakasan. Dahil tuluyang kitang ikukulong. Ibaba mo ako! Pinagbabayo niya ang likod ng binata. Pero para itong bato sa tigas na hindi man lang naapektuhan. No!
Ikulong mo man ako. Wala ka ring mapapala. Meron, tutol ni Carlos. At yun na yung panghabang buhay kang magiging akin. Nabigla si Pamela. Natigil rin niyang pisikal na pananakit sa binata. Buhat sa sinabi ni Carlos ay bigla siyang natauhan. Ano na naman ang binabalak nito ngayon? Tila sila mga batang nagtatalo. At aminin man niya't itanggi, ay binalot siya ng kakaibang pananabik sa muli na naman nilang pagkikita. Kabaliktaran sa kilos na ipinakita niya kanina. Ibinaba siya ni Carlos sa malapad na papag nang inukupan nitong isa pang cottage. Naiiba yun sa mga natural lamang na gawa. Pribado at mamahalin yon, na sinadyang itirik para sa mga turistang nais manatili ng ilang araw sa isla. Magkasabay ang pagbagsak ng kanilang mga katawan sa kama. Dumagat sa ibabaw niya si Carlos. Sandali silang nagtitigan. Maging ang tibok ng puso niya ay naging abnormal na rin sa pagpintig. She can never deny to herself. Mahal na mahal niya ang lalaking nasa ibabaw ng kanyang katawan. Halos pigil ang paghinga ni Carlos. Lalo lamang lumutang ang ganda ng babaeng iniibig niya sa pagkakapusod ng buhok nito. Isa yun sa napansin niyang simpleng pagbabago dito. Simple at natural. Manipis na pulbong siyang nagsisilbing kolorete nito sa muka at manipis na lipstick na kahit hindi halata ay nakakaakit pa ring halikan ng mga nag-aanyaya nitong mga labi. Ang bigat mo! Mahinang reklamo ni Pamela nang mapansin na titig sa kanya si Carlos. Hindi umimik ang binata. Mabilis ang sumunod nitong kilos at kasabay niyo na yung pagkakapalit ng kanilang pwesto. Weird ng pakiramdam ni Pamela na parang teenager lang na pinamulahan. Tuloy biglang bumalik sa isipan niyang unang gabing magkaniig ang mga katawan nila. Nakakairit ang damdamin ng bumabalot sa kanya, pero batid niyang yun ang hinahanap-hanap ng katawan niya. Are you going to stare at me until midnight? Usisa niya upang mapagtakpan ng kapilyahang tinatakbo ng kanyang utak. Tumawa ito. Oo, nakakabusog ka kasing titigan. Hindi ako kailanman magsasawa na tumitig sa'yo. Hinirapan ito ni Pamela. Mahina niya itong itinulak sa dibdib, pero nahawakan siya nito sa magkabilang palapulsuhan. Nagpalit muli sila ng posisyon. Itinukod nitong magkabilang kamay sa palad ni Pamela. Where do you think are you going? May trabaho ako. Hindi acceptable ang alibay mo. Fine, mabigat ka nga. Halata na sa anyo nito ang katiwasayan. Nagagalit-galitan lang ba ito kanina para makuha ang atensyon niya? God, think positive naman Pamela, sabi niya sa sarili. Kusang bumangon si Carlos mula sa pagkakadagan sa kanya. Inabot nito ang kamay niya para tulungan na ring makabangon. Nawalan siya bigla ng balanse nang makatayo. Sa malapad na dibdib ni Carlos dumapo ang palad niya. He wrapped his hands on her waist. Sandali siya nitong tinitigan bago nagsalita. Now tell me, bakit mo ako iniwan? Alam mo ba na labis akong nag-alala sa inyo ng anak natin? Kung saan-saan ka namin hinanap at halos nilibot kong kamay nilaan. Pero ni anino mo hindi ko mahagilap. Dito ka lang pala nagtago. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo dahil tama lang ang ginawa ko. Kapag hindi kita iniwan, malamang matagal na rin akong pinaglamayan. Nakakunot ang noong nakatitig sa kanya si Carlos. Hindi kita maintindihan. Sinabayan nito iyon ng pag-iling. Kaagad na umiwas ng tingin si Pamela at upang tuluyang makaiwas sa isyung yon, ay humiwalay siya dito. Sinundan siya kaagad ni Carlos at muling hinuli ang braso niya. Hinarang siya nito. Nagpapahiwatig lamang ang mga titig nito na wala na siyang takas ngayon. Sinigurado naman ni Carlos sa sarili na maaayos niyang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ng dalaga. Kung meron man siyang nagawang pagkakamali dito kaya ito lumayo. Sinabi yun ni Hilda sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong ni Carlos. Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Balik tanong niya. Lumapit pa si Carlos ng halos isang dangkal na lamang ang pagitan nila. Sa wakas lumuwang ang dibdib ni Pamela nang mailabas dito ang kinikimkim na saloobin na dahilan ng pag-iwan niya dito. Hindi lang ako makapaniwala na dahil sa kasinungalingan niya nagawa mo akong iwan. Dahil pinagkatiwalaan kita. At masakit para sa akin na kaya lang pala tayo magkasama ay dahil may maitim kang binabalak. Alam mo na hindi ko magagawa yon dahil mahal kita. Pero, mahal. Hinawakan siya nito sa baba.
Mahal kita at ano pa man ang marinig mo mula kay Hilda ay wala yung katotohanan. Hindi kita kayang saktan. Hindi siya umimik. Mananatili man siyang tahimik ay hindi niya maikakailanan na naig sa kanyang pagtitiwala dito. Kinuha ni Carlos ang kamay niya at iginaya muli sa loob ng cottage. May trabaho pa ako. Reklamo na naman niya nang nasa loob na sila. Gumanti lamang ng matamis na ngiti ang binata. Ang kanina'y maliwanag na silid ay biglang dumilim. Napahawak siya sa braso ni Carlos nang mamatay ang ilaw. Brown out yata, tanging nasabi niya. Masumigpit ang pagkakadaot ng kanilang mga palad dahil sa hindi siya hinayaan ni Carlos na bumitiw sa kanya. Ewan ba't hindi niya kayang tanggihan ang bawat paglapat ng kamay ng binata sa kanyang katawan. Bagkus ay tila nagugustuhan niya pa ito. Hindi na naman niya maipaliwanag ang nararamdaman ngayon. Binalot siya ng kaba. You're nervous. Nahalata pa ng unang panlalamig niya. Takot ako sa dilim, katuwiran ni Pamela. 1 minuto pang lumipas at bumalot sa kanila ang katahimikan. Pagkatapos niyon ay ang unti-unting pagsinti ng mga kandila sa paligid. Pero ang nakakaagaw ng paningin niya ay ang mga kumukutitap na ilaw sa ulunan nila na kanina ay hindi man lang niya napansin. Pabulong itong nagsalita. I love you, Pamela. Napayakap si Pamela sa binata. Natatakot ako. Nanginginig niyang wika. Hindi na sa dilim, kung hindi sa takbo ng sitwasyon nila. Anong binabalak ni Carlos? Wala siyang maisip na ideya maliban sa iisang bagay. Pero malabong gawin yun ng binata. Nasisiguro niyang wala sa bokabularyo ni Carlos ang pakasalan siya. Hinaplos lamang ng binata ang buhok niya. Look, huwag kang matakot. Wala kang dapat na ikapangamba. Pagbibigay seguridad ni Carlos sa kanya. Nataliwas naman sa totoong nararamdaman ni Pamela. Para naman siyang bata na kumawala sa pagkakasiksik sa dibdib ng binata. At ang eksenang hindi niya inaasahan ay tila magaganap na. Kinuha muli ni Carlos ang kamay niya at lumuhod sa mismong paanan niya. Is he going to propose now? Tila may kung anong bumikig sa kanyang lalamunan. Dahilan upang mawalan siya ng boses. Natameme siya sa kinatatayuan at parang tuod na hindi man lamang pumipiyok. I've been so cruel since I ignored your feelings long time ago. And after then, God created a great masterpiece to make us one. To unite us. At yun na yung anak natin. Kaya nagpapasalamat ako ng labis sa kanya. Dahil binigay niya kayo sa akin. Sa simula pa lang alam ko ng mali ang nararamdaman ko sa'yo. Dahil akala ko parehong dugo ang nananalitay sa kaugatan natin. Panimulang litanya ni Carlos. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Iwinaksi kita sa isipan ko. Pero lalo ka namang naging malapit sa akin. Pamela, sa lahat ng pagsubok sa buhay nating dalawa, ako ang naging maswerte dahil nandyan ka. Mahal na mahal kita. At hindi yun mababago ng kahit sino man. Mananatili ka dito sa puso ko hanggang sa huling pintig nito. Masikip na ang dibdib ni Pamela. Naglandas na rin ng tuluyan sa pisngi niya ang kanina pang luha na gustong kumawala. She was flattered. Sa lahat ng namagitan sa kanila, mas lalo lamang siyang inuusig ng konsensya sa pagdadamot niya sa anak nila at sa paglayo niya kasama ito. Hindi niya man lang naisip na masasaktan pala ng labis ang binata. Will you marry me, mahal? Naluha na rin ang nakaluhod na binata. Isang malakas na paghikbi ang naging tugon niya. Luha ng kaligayahan. Ang mga pighating naranasan niya ay tila doon na nagtapos. Napahawak siya sa mukha ni Carlos. Saka ito hinaplos at marahang tumango. Hindi ako makapaniwala. Pero, oo, pakakasal ako sa'yo. Matapos ang naging sagot niya, ay kapwa-luhaan nilang pinagsaluhan ng ilang buwan ding nasasabik na mga labi na uhaw sa kani-kanilang mga halik. Sino bang mag-aakala na ang secret love niya para kay Carlos ay mabubunyag sa isang embarrassing night na nataon pa sa mismong kaarawan ni Lolo Anselmo na magkakaroon din pala ng katuparan mula sa isang mariing pagpapanggap niya dito bilang asawa. Nobody, maliban sa destiny, that leads them to road to forever. At ipinagpapasalamat niyang hindi siya na-fail sa bagay na noon ay nawalan siya ng fighting spirit para ipaglaban. Ang mahalin siya ni Carlos ng buo at totoo. Na kung tutuusin ay may bonus pa nga. Minsan talaga nakakatulong ang buy one get one para maramdaman mong satisfied ka na sa isang bagay. Parang si Carlos lang, pagkatapos ay ang anak nila.
At sinong mag-iisip na ngayon ay may kasama na pala itong proposal? Emosyonal siyang tumitig sa lalaki. Wala na siyang mahihiling pa bukod sa buo at masayang pamilya. Pinahid ni Carlos ang pisngi niyang kanina pa nababasa ng luha. Sandaling humiwalay sa pagkakayakap sa kanyang binata. Inangat nito ang mukha niya dito. He then smiled at her. Nakaplaster sa anyo nitong magkahalong ngiti ng eagerness at contentment. Siya ang unang nagsalita. Patawarin mo ako kung masyado akong nagpadala sa takot kong kukunin at ilayo mo sa akin ang anak natin. She said. Guilty man ang tono niya, ay pinatunayan niyang pinagsisisihan niya ang maling desisyon na nagawa niya. Namuntik pang ikasira ng relasyon nilang dalawa. Hinawakan nito ang leeg niya, kasabay niyo ng banayad na haplos. Alam mong hindi ako mabubuo kung wala kayo ng anak natin. Oo, haaminin kong naging kumpiyansa ako na hindi mo ko iiwan dahil mahal mo ko. Then I was wrong. Mali pala na masyado kong pinaniwalaan ang sarili ko dahil posible ka palang mawala. Pinagalaw nito ang mga daliri sa leeg ni Pamela. Nilalaro ng mga yun ang balat niya. Dapat sana pala naging maingat ako na sana inalagaan at iningatan kita para hindi na sana tayo umabot sa ganito. Tumaas ang palad nitong humahaplos patungo sa pisngi niya. I'm sorry. He bent his head towards her. Hinagkan nitong noo niya. Pamela wrapped her arms in his waist. Inihilig din niya ang ulo sa dibdib ni Carlos. I love you, sagot ni Pamela. Isiniksik pa niya lalo ang sarili kay Carlos. Niyakap din siya nito. I love you more, fam. Humigpit lalo ang yakap niya kay Pamela. Kung meron man siyang dapat na ipagpasalamat, ay ang pagtanggap muli nito sa kanya. Matagal bago niya ito binitiwan. Ginagap niya ang palad ni Pamela nang magkahiwalay na sila. Pinagdaop niya ito nang sa kanya, saka dinala sa labi at dinampian ng halik. Iginiya siya nito palabas pagkatapos, pero pagbaba pa lamang nila sa cottage, ay hiyawan at palakpakan ng ibang mga customers at ilang miyembro ng pamilya nilang naroon nang sumalubong sa kanila. Sandali siyang huminto. She pouted at Carlos. Ngumuso rin ito sa kanya, pero proud na Pamelang humarap sa mga tao. Sinadya niyang itaas ang kaliwang palad na may engagement ring. Congratulations! Chorus ng crowd na mas naghatid palalo sa kanya ng sorpresa. Nang saya, lumapit ang mga magulang ni Carlos kasama si Lolo Anselmo. Naroon din ang couples na sina Adrian at Diana at ang mag-asawang Aaron at Marwin. Congratulations at good luck sa inyo mga apo. Nabigyang linaw ang nakaraan. Nagkaroon pa kayo ng pagkakataong mapag-isa. Anang matanda na isa-isang niyakap ang dalawa. Salamat, Lolo. Humalik siya sa pisngi ng matanda, saka bumaling sa mga magulang ni Carlos. Salamat po, magalang na sabi niya. Yakap rin ang iginawad sa kanya ng mga ito. Nakita niyang pagkindat ni Aaron at ang pag-wave ni Marwin ng kamay nito sa kanya. Pumihit siya paharap sa lalaki. This is really surprising. Flattered na wika niya. Pero nasa mga ngiti niya ang mixed emotions ng kaba at tuwa. Ang saya ko. Tumaas ang palad niya sa pisngi ni Carlos. Marahan niya iyong pinisil. You deserve to be loved. You deserved all of this. Sagot nito. Iyon na yata ang pinaka-sweet words na narinig niya mula dito. Kinabukasan ay nagising siyang wala si Carlos sa tabi niya. Sapilitan siyang bumangon sa kabila ng para bang binugbog niyang katawan. Napangiti siya ng balikan ng naganap kagabi. Pero mabilis niyang ipinilig ang ulo sa kapilyahang naiisip niya. Bumaba siya sa kama saka tinungo ang crib ng sanggol. Dinampian niya lang ng halik ang labi ng natutulog na anak saka lumabas. Hinahanap pa rin ng paningin niya si Carlos. Sa bukana ng pintuan ay isang kumpol ng sari-sari at presko pang mga bulaklak ang bumungad sa kanya. Nakangiti niya yung dinampot. Sinamyo sandali sa kabinasa ang nakasulat sa maliit na card na nakaipit dito. Magkita tayo sa burol. Ano na naman kayang sorpresa sa kanya ni Carlos? Naisip niyang mas lalo itong nagiging sweet, na mas nagpapakilig nga sa kanya. Nagbihis at ipinagbilin niya sandali kay Nana Mila ang anak. Hindi na rin niya nabanggit ditong pupuntahan niya dahil medyo malayo ang burol na kinaroroonan ng zipline. Hindi niya pa nakikita ang lalaki nang makarating siya ng burol. Pero naghintay siya sandali. Kinakabahan siya ng kakaiba. Pero walang kaso yon kumpara sa kilig na nagsisimula ng mangibabaw sa kabang yon. Marahan ang paglingon niya sa kaluskos mula sa likuran. Imbis na masurpresa ng mapagsinong bagong dating,
ay para bang nawalan siya ng balanse sa akmang pagtayo. Hilda, bulong niya, kasabay niyo ng marahan niyang pag-urong. Thanks for coming. Maganda ba yung mga bulaklak na ipinadala ko sa'yo? Nagustuhan mo ba? She said, smiling mischievously at her. Nagsimula ng panginginig ng katawan ni Pamela. Nervyos ang bumalot sa kanya. I don't get you. Pero salamat sa mga bulaklak. She gave her an optimistic smile, then started facing forward. Don't move! Why? Papatayin kita! Then I'm willing to die. Idinipa niya ang dalawang braso. Shoot me! Don't you dare to move again! Wika nito. Iniangat ni Hilda ang bitbit nitong caliber 45 at itinutok sa kanya. Paano kung aksidenteng makalabit ni Hilda ang trigger? Hindi pa siya handang mamatay. Paano na ang anak nila? Paano na ang lalaking mahal niya? Maiiwan at mauulila. No! Tanggi ng isip niya. Hindi siya pwedeng mamatay ng ganoon na lamang. She tried acting normally, naturally, calm. Maling galaw niya lang ay mas malaki rin ang panganib na hatid niyon. Marahas na napalunok si Pamela. Hindi siya nakasisiguro sa takbo ng isip ni Hilda. Pero gusto niya ang tensyon na namamagitan sa kanila. Nagsisimula na ring magpanik ang babae. Come on! Humakbang siya ng isa pang hakbang palapit dito. Ikinagulat pa ni Pamela ang pagtawa nito ng malakas. Don't worry, magsasama naman kayo ng anak mo. Kaya wag kang atat. O diba? Mas masaya yon. Mawawala ng mga tinik sa daan ko. Masusolo ko pa ang lalaking inagaw mo. She gave her an surly expression na ganoon din ang nararamdaman ni Pamela. Para na siyang napaparanog sa sitwasyon nila. What do you want from me? Kinikilabutan na siya, pero nagawa niyang pakalmahin ang sarili. Kung mamamatay man siya ngayon, hindi na bale. Wag lang pati anak nila. Your life! Humalakhak ito. Matagal ko na sanang gustong gawin to. Hindi ako nagtagumpay sa paggawa ng istorya para iwan mo si Carlos at para kamuhian ka niya. Pero sisiguraduhin ko ngayon na maski bangkay mo hindi niya makikita pa. Gusto mo siya? Kunin mo. Hamon niya. Oo, babawiin ko siya at mas mapapadali yung kapag namatay ka na. Hindi kumilos si Pamela nang mula sa likuran ni Hilda ay ang parating na si Carlos. Mas nakadama siya ng takot nang makitang may bitbit din itong baril. Drop the gun, Hilda! Wika ni Carlos. Nakita ni Pamela ang paggalaw ng kamay nito pa itaas. Gusto niyang pigilin ang binata, pero natuon ang atensyon niya sa sumunod na kilos ni Hilda. No! Pigil dito ni Pamela. Humakbang siya palapit kay Hilda na nakatuon ang hawak na baril sa sarili nitong sentido. Umiling si Pamela habang inaabot ang hawak ni Hilda. Nanginginig siyang sinulyapan si Carlos na nanggagalaiti na rin sa galit. Huwag kang magkakamaling saktan ng asawa ko. Kakalimutan kong magkakilala tayo. Banta ni Carlos. Drop the gun, Hilda! Awat dito ni Pamela. Mali lang ang naging ideya niyang paglapit kay Hilda dahil mabilis siya nitong hinila. Hostage taking ang nagaganap sa pagitan nilang tatlo. Pumihit ito paharap kay Carlos habang nakasunod dito si Pamela. Habang sa mismong ulo nito nakatutok ang pistol ng babae. Isang luha ang pumatak sa pisngi ni Pamela nang humarap siya sa binata. And I love you, mahal, until death formed on her lips silently. Nabigla siya nang magsalita si Hilda. Ibababa mo ba ang baril mo? O isasakripisyo mo ang bungo ng babaeng to? Akala niyo siguro ganoon lang ako kabilis magpatalo. Magkakamatayan muna tayo dahil hindi ako papayag na ikasal ka sa kanya. Akin ka lang, Carlos. Huwag mo siyang sasaktan. Kulang pang sakit na ibibigay ko sa kanya kumpara sa pagpatay niyo sa puso ko. Mga traidor kayo! Hilda, alam mo naman kung bakit kailangan ko siyang pakisamahan, di ba? Dahil sa bata. Mahinahong wika ni Carlos, trying to fool her. Liar! Huwag mo na akong gaguhin. Hindi mo ako manloloko pa. She shook her head slowly. Her tears also started falling. Humakbang si Carlos, pero nahinto din kaagad nang ibaba ni Hilda ang hammer pin ng barel. Mahal na mahal kita. Pero kung iba lang ang makikinabang sa'yo, mas gugustuhin ko pang maging isang kriminal kaysa mapunta ka sa iba. Bahagya itong lumayo kay Pamela. Dalawang kamay ang may hawak sa trigger.
na anumang oras ay pwede nitong kalabitin. Anumang sandali ay pwede na ring ikamatay ni Pamela. Kung makukuha lang sana sa dasal ang kaligtasan niya, ay 1,000 beses niyang hihingiin yun sa Diyos. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mag-ama. Marahan siyang pumikit. Diyos na ang bahala sa kanya, sa kapalaran niya. No! Mahaba at malakas na hiyaw ni Carlos. Nahinto ito sa paghakbang patungo kay Pamela. Dahil na rin sa pagkagulat ng masilayan nitong pumigil sa masamang balak ni Hilda. Sa likurang bahagi ni Hilda ay nakapwesto doon si Tata Leo. Kasabay ng pagbagsak ng sibat ay ang pagbagsak din sa paanan ni Hilda ng baril na hawak nito. Mabilis yung nadampot ni Carlos. Kasabay niyo na yung pagyakap dito ni Pamela. Nanginginig pa rin siya sa takot. Sinugod ng ilang kalalakihan sa isla si Hilda, na pinangunahan ng kapitan. Gabi na pero nasa ilalim pa rin ng trauma si Pamela. Sa sulok ng kama siya umiyak ng umiyak. Mahal, tama na. Wala na si Hilda, nasa presinto na. Wala ka nang dapat nakatakutan. Pangaalo sa kanya ni Carlos. Malungkot na mukha ni Pamela ang nakatitig kay Carlos. Aaminin niyang takot na takot pa rin siya. Pero ipinagpapasalamat niya kay Tata Leo ang pangalawang buhay niya. Kahit paano'y narinig ng Diyos ang dasal niya. Ligtas nga siya. Pero nagdala naman ng matinding trauma ang pangyayaring yun sa kanya. Lumapit sa kanya si Carlos. Nakaunan ito sa paa niya. We'll be fine. Bukas din babalik tayo sa Manila. Kung hindi siguro ako naging parte ng buhay mo at naging balakid sa relasyon nyo, malamang wala tayo dito. Baka hindi ito nangyari kay Hilda. Hinaplos ni Carlos ang pisngi niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan na ikaw ang mahal ko. I'm sorry. Naging miserable ang buhay niya dahil sa akin. Bumangon si Carlos at umupo sa harapan niya. I'm so lucky to have you. Kaya sobrang nagpapasalamat akong hindi pala tayo magpinsan. I love you. Hinawakan siya ni Carlos sa ulo, saka pinahilig sa dibdib nito. I love you more. Hinalikan siya nito sa ulo. Iisang bagay lang ang na-realize niya. Hindi dapat isinusukong mga taong mahal mo. Kahit ano pa man ang pagdaanan nyo, masaya na siya na nabuo muli ang isang bagay na nawala sa kanya. Ang magkaroon ng tiwala sa tadhana.